So muli, magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon at nandito na po tayo sa Samuel chapter 12. At ang akin pong isi-share dito po sa verses 1 to 4. At sinasabi nga po rito sa talatang ito, ang talumpati ni Samuel. Sinabi ni Samuel sa sambayan ng Israel, ngayon nasunod ko na ang gusto ninyo, nabigyan ko na kayo ng hari. Narito na siya upang mamuno sa inyo. Ako na may matanda na. Ang aking mga anak ay kasama ninyo. Mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay ako ay namuno sa inyo. Kung meron kayong anumang reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh at sa hinirang niyang hari, meron ba akong kinuha sa inyo kahit isang baka o asno? Meron ba akong dinaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sinuman para ipikit ko ang aking mga mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at pananagutan ko kung meron. Hindi mo kami dinaya o inapi. Wala kang kinuhang anumang sa amin. Sagot nila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 12 verse 5 to 7. Sinabi ni Samuel sa kanila, sa araw na ito, saksi ang Panginoon at ang kanyang piniling hari na wala kayong maisusumbat sa akin. Sumagot ang mga tao, opo, saksi ang Panginoon. Sinabi ni Samuel, ang Panginoon ang pumili kina Moises at Aaron na maging pinuno ng inyong mga ninuno. At siya rin ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Ngayon, tumayo kayo sa presensya ng Panginoon dahil ipapaalala ko sa inyo ang mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga ninuno. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 12 verse 8 to 10. Nang si Jacob at ang buo niyang sambahayan ay manirahan sa Egypto, sila'y inalipin ng mga Egyptyo, humingi ng tulong kay Yahweh ang inyong mga magulang at ibinigay sa kanila sina Moises at Aaron sa pangunguna ng mga ito. Sila'y inilabas niya sa Egypto at dinala sa lupain ito, ngunit si Yahweh ay tinalikuran ng sambayanan kaya't sila'y ipinaglupit niya kay Sisera ang pinuno ng bukbo ni Jabin na ng hari ng Hazor, gayon din sa mga Pilisteo at sa mga Moabita. Pagkatapos ay dumating sila kay Yahweh at kanilang sinabi, nagkasala kami sapagkat tinalikuran ka namin, naglingkod kami kay Baal at kay Astaroth. Iligtas mo kami ngayon sa aming mga kaaway at maglingkod kami sa iyo. Amen. Samuel chapter 12 verse 11 to 13. At sinugo ng Panginoon si Jerobaal at si Bedan at si Hepte at si Samuel at pinapaging laya ko sa kamay ng inyong mga kaaway sa bawat dako at kayo tumahang tiwasay. At nang makita ninyo si Naas ng hari ng mga anak ni Amon ay naparito laban sa inyo ay inyong sinasabi sa akin, hindi kundi isang hari ang maghahari sa amin. Dangan ang Panginoon ninyong Diyos ay siya ninyong hari. Ngayon nga'y masdan ninyo ang aking hari na inyong pinipili at siya'y ninyong hinihingi at narito nilagyan kayo ng Panginoon ng isang hari sa inyo. Amen. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa unang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 14 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Kung kayo ay ang hari ninyo ay mamumuhay ng may takot sa Panginoon, susunod sa mga utos niya at maglilingkod sa Kanya, walang masamang mangyayari sa inyo.
Pero kung hindi kayo susunod sa Panginoon at sa mga utos niya, paparusahan niya kayo gaya ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Manatili kayo sa kinaroroonan ninyo at tingnan ninyo ang mga manghang bagay na gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Hindi ba't panahon ngayon ng pag-aani ng trigo at hindi umuulan? Pero mananalangin ako sa Panginoon na magkakulog at magpaulan at nang mapag-isip-isip ninyo kung gaano kasama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon nang humingi kayo ng hari. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 12 verse 18 to 21. Nananalangin nga si Samuel at ng araw na yun, nagpakulog at nagpaulan ang Panginoon. Pinagharian ang lahat ng tao ng matinding takot sa Panginoon at kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, ipanalangin niyo po kami sa Panginoon na iyong Diyos upang hindi kami mamatay dahil dinagdagan namin ang aming mga kasalanan nang humingi kami ng hari. Sumagot si Samuel, huwag kayong matakot kahit na nakagawa kayo ng masama, huwag ninyong talikuran ng Panginoon, kundi paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag kayong susunod sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan, hindi sila makakatulong o makakapagligtas sa inyo. Yun lang po, parin ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong ibabahagi ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 12 verses 22 to 25. Sabi rito, hindi kayo pababayaan ni Yahweh sapagkat iyon ang kanyang pangako, kayo pinili niya bilang kanyang bayan. Ipapanalangin ko kayo at tuturuan ang dapat ninyong gawin. Subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. God bless everyone.